Di ba ang sinasabi natin, ang ninakaw dyan ay over 3 years, umpisa nung 2022 ba? Umpisa nung naupo si Pangulong Marcos, ay umaabot na yung mga anomalya na around, more or less, hindi naman eksakto, 1.2 trillion. 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 Di pa ako nakakita niyan. Meron, si Trillones. Oo. Nakakatakot kayo. Oh, Wala nang transparency. Natakatakot talaga si Trillones. Oo. Oh, Trillones. Oo. 1.2 trillion. Trillion na. Eto. Alam mo kung saan pala babawin Saan? ng ating pamahalaan yung 1.2 trillion? Saan po? Kaya parang gusto nilang i-cover up kasi sabi nila, babawiin natin. Pero hindi maganda ang bawi. Bakit? Ito ay mula sa Manila Bulletin ito ha. Hindi ko po imbento ito. Baka sabihin nyo na naman fake news. Okay. Ang ating pamahalaan pala ay mangungutang. Oo ha. Wala mo kung magkano iutangin. Para sa third quarter. Third quarter meaning, ano ba yung third quarter? July, August, September. Yun, tama. July, August, September. Alam mo kung magkanong uutangin ng ating pamahalaan. Ano, trillion uli? Hindi, hulaan mo nga kung magkano. Trillion uli? Oo, 1.1 trillion. Oo. Eksakto, bantakip sa utang, sa ninakaw. Oo, di ba? Oo. Uutang ng 1.12 trillion, ha? Tapos utang uli. Para yung ninakaw na 1.2 trillion ay matakpan. Ang galing! Napakagaling nito. Ang mangyayari dyan, hindi lamang yan. Ha? Utang natin. Ha? Utang ng lahat ng Pilipino yan. Utang mo, utang ko. Utang ninyong lahat. Utang ng ina mo. Utang ng ina nila. Yan ay mga utang ng ina nila. Grabe. Kaya yung mga naman nasa yan. pamahalaan, ha? Yang utang na yan, ha? Mga utang ng ina ninyo yan! Ay, grabe. Mga utang ng ina ninyo! Ay, utang nating lahat. Utang nating lahat yan! Yan. Pero kayo, mga utang ng ina nyo yan! Ay, Oo. grabe. Buti na lang, wala isang letra. Hindi! Utang Talaga na utang eh. Di mga utang ng ama, nilang lahat. ina, at mga anak, kaya nako, patay na tayo. Utang ng ina nilang lahat yan! Kailan tayo makakabayad kaya niyan? Oo. Ay, nako, Grabe. talagang walang kapag-asa. Kaya pala kino-cover up nila. Kita nyo, ha? Kaya, mga kasama, nagkakalugian ng negosyo rito sa Pilipinas. Kita nyo, ha? Opo. Ito, hindi rin galing sa akin to. Ito ay ating sinasaliksik mula sa reliable sources. Aha. Alam mo kung ano yung reliable source na sinasabi ko? Opo, sino yun? Bangko Sentral. Wala Kita na. mo, ha? Ang kumpiyansa pala, kasi tinatrack nila yan kung gaano kataas ang kumpiyansa Aha. ng business sector. Kasi importante yan Siyempre, tiwala eh. Oo, Pag at saka- wala, patay. Alam mo, siyempre, mahirap yan. Pagtitiwala, ang Okay, importante. Oo. Ayan na naman. Ayan na naman tayo. Hindi, totoo naman Trust Trust. Confidence. Ito, business confidence Yan, index. yan. Pagtitiwala. Pagtiwala, Oo. oo. Yan. Kasi pag wala na yon, Kailangan. ang pagtitiwala, Kailangan wala na. Wala na. Ayun. Walang papasok. Oo. Na investment. Bus na tayo. Kung wala yung pagtitiwala, walang lalabas na income. At wala rin papasok. Wala rin papasok. Lalabas, wala na Tayo eh. talaga, magagalit sa atin si... Ito na naman, attorney. Anyway, seryoso tayo. Oo, Yan. malalim yung Tagalog mo eh. Oo. Okay. Kasi ito, tinatrack nila. Kasi siyempre, importante yung business sector. Ay, Yan opo. ang ekonomiya natin. Bagamat nakakatulong din sa ekonomiya yung paggastos ng gobyerno sa mga infrastruktura. Opo. Kung ninanakaw, paano makakatulong sa ekonomiya? Ekonomiya lang yung mga nagnanakaw ang matutulungan. Tinitingnan nila kasi mas malaki ang kumpiyansa ng business sector sa ating pamahalaan ay mas marami silang ini-invest. Pag wala silang tiwala, tingin nila nanakawin lang o babagsak ang ekonomiya. Ba't maglalabas pa kami ng pera, di ba? Lilipat Sabihin na nila. lang sa iba. Punta lang kami ibang bansa. Lagay na lang namin sa bangko. Hindi natutulog ang pera noon. Pati yung mga foreign investors, hindi papasok. Paktay na. Kita mo naman,
Ang Business Confidence Index ng Pilipinas, sa ngayon ay negative 35. Yan. Ayan.